Hello! Welcome sa isa namang episode ng The Nurse Chronicles Tanong Mo, Sagot Ko Edition. So may nagtanong sa ating mga comment na si PRI K7L. Ang tanong niya ay, Sir, kailangan po ba na ipa-data flow ang COE galing Saudi? Pabalik po kasi ako sa Saudi. Sabi daw po kasi yung COE mo sa Pilipinas bago ka umalis, yun ang ipapa-data flow. Sana po masagot. Thank you. So, depende po sa requirements ng application mo. Mas maganda kung tatanungin mo yung iyong agency. Kung may previous employment ka sa Saudi, maaaring kailanganin ding ipa-verify ang employment history mo roon. Depende sa hinihing documents ng employer at licensing process. At kung may work experience ka naman sa Pilipinas bago ka nag-Saudi, posible ring isama ang Philippine Employment Certificate kung iyon ang ginagamit mong proof of experience. Ang pinaka-importante lang ay huwag basta-basta magpa-data flow ng documents dahil lang may nagsabi sa'yo. I-check muna kung anong employment experience ang kailangan mong i-declare at kung anong documents ang specifically required para sa application mo. So, ma'am, sir, sana ay nakatulong yung aking sagot at sana ay nagbigay linaw ito para sa'yo. So, meron pang isang nagtanong, si Christian Faith Sarmiento 3186. Hi sir, may idea po ba kayo paano if ang case is nag-expire na po yung eligibility? Need ko po kasi new eligibility number. Thank you. Kung expired na yung eligibility number mo, hindi po automatic na kailangan mong kumuha ulit ng bagong eligibility number. Ang unang gagawin ay i-check nyo po muna yung inyong Mumaris Plus at ang status ng inyong SC-FHS application or eligibility. Kung expired na talaga at hindi na pwedeng gamitin ang dating eligibility, saka po nyo po kailangang sundin ang process na ibibigay sa inyo ng SC-FHS para sa panibagong eligibility o application. Ang important lang po ay huwag po kayo agad-agad na magbayad o mag-book uli ng prometric exam hanggat hindi mo nakukumpirma sa Mumaris Plus kung kailangan mo talaga ng bagong eligibility. Dahil nagbabago ang SCFHS procedures, pinaka-mainam po siguro ay sundin ang instruction na lalabas mismo sa inyong Mumaris Plus account o i-confirm directly sa SCFHS. So, Sir Christian Faith Sarmiento, sana ay nasagot ko yung iyong confusion tungkol sa expired eligibility number nyo. Meron po uling nagtanong si Ming2349. Asking lang po, what if wala pang employer po? Nag-comment siya dito sa data flow. Ang sagot ko po dito siguro ay it still depends po sa inyo. Kung may extra cash kayo na magpapa-data flow kayo kahit wala pang employer para ready na kayo sa just in case na meron kayong employer ay okay po. Pero kasi may mga employer na may specific na documents na gustong ipa-data flow. So much better po siguro na hintayin nyo muna magkaroon kayo ng employer and ask them ano po ba yung mga documents na kailangan kong ipa-data flow para sa gayon ay makatipid kayo at mas less yung inyong babayaran. At isang process lang po kasi malay nyo may mga papers pala kayo na hindi napasama dun sa first data flow nyo nang wala pa kayong employer, tapos nung nagkaroon kayo ng employer, kailangan nyo po pala ng ganitong extra documents na ipapa-data flow. So, dodoble po yung proseso. Mas maganda po, ang unang step talaga ay maghanap muna kayo ng employer or agency para mas smooth po yung inyong pag-apply. So, para po sa inyo, Ma'am Ming2349, sana po ay nasagot ko ang inyong tanong. At meron pa pong isa ay Di Guzman Hana 750.
need po ba talaga ng ospital? Siguro sa experience niya. So depende pa rin po sa employer nyo. Sila po makakapagsabi sa inyo ah, kung i-approve nila yung experience nyo na hindi sa hospital setting. Kasi depende po yan sa inyong employer at sa agency. Sila po yung makakasagot talaga niyan. Pero ang payo ko po sa inyo, mas madali po kasing mag-apply sa Saudi Arabia at mas flexible kumbaga to any positions kung meron kayong hospital experience. Kasi kadalasan po ng mga employers at agencies, yun po yung hinahanap. So hindi naman po lahat. Hindi ko lang po alam kung ano yung mga employer at agency na nag-approve sa experience na hindi sa ospital. So Ma'am Di Guzman Hana 750, sana nasagot ko ang inyong katanungan. Ang sunod naman na may katanungan ay si Sir Delmark Coralde 4744. May problem po ako sa may application type. No item found po ang lumalabas kaya hindi po ako makapag-proceed. Salamat po. Kung may problem po kayo sa application at lumalabas sa data flow nyo ay no item found, wag po muna kayo magpanic. Ano po? Ang una nyo pong gagawin, i-check nyo po muna kung tama ang country, authority, profession at application or service na pinili nyo. Posible rin na hindi available o hindi tugma ang application type sa napili mong authority o sa current application flow. Kung tama naman lahat pero no item found pa rin, pinakamainam na i-contact ang data flow support at ipadala ang screenshot ng error kasama ang details ng application mo para ma-check nila kung may issue sa account o sa available service. Huwag kang mag-submit ng maling application type para lang makapag-proceed dahil pwedeng magdulot ito ng delay o additional verification. Sana po ay nakatulong ako sa inyo, Sir Delmark Coralde 4744, at meron pa pala nag-comment dito sa baba si Ma'am Isabel Yus mine 2 sa kanya. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. So hanggang doon na lang muna po siguro. Hanggang sa susunod na episode, sana ay nakatulong itong episode natin na tanong mo sagot ko sa inyong mga nurses na may kalituhan sa mga steps sa pag-apply Saudi. Hanggang sa susunod na po ng episode. Paalam!